Tahimik ang bahay nang dumating si Sofia. Nang makarating, parang gusto niya na agad humilata. Inilapag niya ang bag sa sofa, hinubad ang sapatos at diretso sa kusina. Wala pa silang pagkain, kaya siya na lang ang kumilos para magluto. Hindi pa dumarating ang asawa niyang si Jonathan. Maya-maya ay may narinig siyang tunog ng susi. "Han?" Tawag ni Sofia at hindi pa lumilingon. "Oo, ako to," sagot ng asawa niya. Ibinagsak nito ang bag sa mesa at dumiretso sa sala. Hinubad ang sapatos na may bahid ng alikabok. "Ako na ang magluluto ng dinner," sabi ni Sofia. "Okay," sagot lang ni Jonathan sabay bukas ng TV. Tahimik silang kumain pagkatapos niyang magluto tulad ng nakasanayan. Walang away pero walang usap. Si Sofia ang madalas magsimula ng tanong pero madalas din na siya rin ang sumasagot. "Kamustang klase mo?" tanong niya habang inaabot ang toyo. "Okay lang. Maingay yung class na napunta sa akin. Nagpa-quiz ako kanina sa mga estudyante. Pero parang walang nag-aral." Napangiti si Jonathan sandali. Pero agad din yung nawala. Ikaw, marami bang report sa inyo?" Sumagot naman si Sofia. "Medyo. May bagong project sa office. Kailangan naming tapusin before end of the month." Tumango lang si Jonathan. "Kaya pala late ka lagi nitong mga nakarang araw. Himala na maaga ka ngayon." Ganoon lang kasimple ang pagsasama nila. Walang komplikasyon at pareho silang busy sa kanilang mga trabaho. Pagkatapos kumain, siya ang nagligpit. Si Jonathan nanood pa rin ng TV. Nang matapos si Sofia sa kusina, lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Naalala mo, anniversary na natin next week, Jonathan." Hindi tumingin si Jonathan at nasa balita pa rin ang mga mata. 6 years na tayo," sabi ni Sofia at medyo napangiti. "Baka gusto mong lumabas kahit simpleng dinner lang?" "Depende sa schedule ko, Han," sagot nito at hindi pa rin lumilingon. "Baka may seminar ako this week." Tumango si Sofia. Sanay na siya sa ganoon. Noon, si Jonathan ang madalas magplano ng sorpresa. Pero sa ilang taong hindi sila nagkakaroon ng anak, unti-unti na ring nagbago ang lahat. Pagkatapos ng balita, nag-commercial break. Tuloy-tuloy pa rin ang katahimikan. Napatingin si Sofia sa maliit na drawer sa ilalim ng center table. Nandoon pa rin ang envelope. Hindi niya yun ginagalaw, pero kabisado niya ang bawat salita sa papel. Resulta yon ng low ovarian niya. 3 taon na mula nang lumabas ang resultang yon. 3 taon na rin niyang itinatago. Hindi niya alam kung anong mas mahirap. Ang sakit ng pagkakaalam o ang takot na marinig mismo kay Jonathan na siya nga ang problema. Pero alam niyang may ideya na lang din ang asawa niya. Hindi lang siya nito madiretso. Minsan, gusto niyang sabihin. Pero tuwing makikita niya si Jonathan na pinupuri ng mga kamag-anak na gwapo, mabait, teacher at mabuting asawa, para bang ayaw niyang sirain yung imahe na yon. Gusto niyang maging mabuting asawa rin. Kinabukasan, nagising si Sofia ng maaga. Pinagmamasdan niya si Jonathan na mahimbing pa rin ang tulog. Pero nakatalikod sa kanya. Ang dating yakap na mainit, ngayon ay malamig na espasyo sa pagitan nila. Tumayo siya at nagluto ng almusal. Nang lumabas si Jonathan, binigyan niya ito ng isang ngiti. Sakto namang naghahain na siya. "Breakfast?" sabi ni Sofia. "May meeting ako mamaya sa faculty," sabi ni Jonathan habang nag-aayos ng polo. "Baka late ako makauwi." Tumango na naman siya. Okay, ingat. Ako naman dito lang muna sa bahay ang work." Napatingin si Sofia sa wedding ring niya habang nagkakape. Ang simpleng singsing na noon ay simbolo ng pangarap. Ngayon, parang paalala ng mga tanong na hindi na sinasagot. Pag-alis ni Jonathan, umupo siya sa mesa at binuksan ang laptop. Deadline ng quarterly report sa opisina. Habang nagtatype, napatingin siya sa frame photo nila sa kasal.
Nandoon siya, nakangiti ng totoo, at si Jonathan mahigpit ang hawak sa kanya. Huminga na lang siya ng malalim. Hapon na nang matapos siya. Gabi na nang bumalik si Jonathan at medyo nagulat pa siya na amoy alak ito. "May inuman lang sa faculty meeting," sabi nito habang hinuhubad ang sapatos. "Okay lang, kaya lang sana nagpasundo ka na lang sa akin. Delikadong mag-drive ng motor kapag nakainom ka," sagot ni Sofia. Kumain ka na ba?" "Oo, kumain na ako dun." Tumango siya, hindi na siya nagtanong. Hindi na rin naman ito nagkwento. Pero bago matulog, habang nasa kama sila, nagsalita si Jonathan. "Han," tumaas ang mga kilay ni Sofia. Namumungay ang mga mata ng kanyang asawa. "Alam mo, minsan, naiinggit ako sa mga kaibigan ko. Lahat sila may anak na." Natigilan si Sofia. "Baka sa tamang panahon din, baka magkaroon tayo ng anak." "Tamang panahon?" Huminga ng malalim si Jonathan. 6 na taon na, Sofia. Ilang taon pa ba?" Parang may sumaksak sa dibdib niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang sabihin na baka wala na talagang panahon para sa kanila. Wala na siyang maisagot, kaya pumikit na lang si Jonathan at tinalikuran siya na parang wala lang. Si Sofia nakatingin lang sa kisame at pinipigilan ng luha. Sa labas, umuulan, at sa bawat patak sa bubong, parang tuldok sa mga masasakit na damdaming hindi na maghihilom pa. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa. May iniwang text si Jonathan. Maaga raw itong umalis dahil may aasikasuhing program. Binasa niya yon ng ilang ulit, pero parang walang laman. Tiningnan niya ang paligid ng silid nilang mag-asawa. Malinis, tahimik, at parang wala ng bakas ng pagmamahal. Nang sumapit ang linggo, pumunta naman silang mag-asawa sa bahay ni Jonathan. Amoy adobo at pritong lumpia ang bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Mula sa labas pa lang, ramdam na ni Sofia ang pamilyar na ingay ng pamilya Ramirez. Maingay talaga sa compound ng mga ito. Puno ng kwento at palaging may komentong hindi niya alam kung biro o patama sa ibang napipiling pulutan ng usapan. Hawak ni Sofia ang kahon ng cake na binili niya mula sa paborito nilang bake shop. "Para kay mama to." "Good idea," sagot ni Jonathan. "Mahilig si mama sa cake na may prutas." Ngumiti si Sofia ng pilit. Nakakahiya na bumisita sa mga magulang ng asawa niya na walang dala. Isa pa, nasa personality niya na magdala ng pagkain sa mga bahay na pinupuntahan niya. Pagbukas pa lang ng pinto, agad siyang sinalubong ng masiglang boses. "Ay, nandito ng mag-asawa!" Sigaw ng ina ni Jonathan na si Mama Lorna habang abala sa kusina. "Sofia! Anak, halika! Tulungan mo ko rito!" "Opo, sige po," sabi ni Sofia. Hinubad ang sapatos at nagmamadaling pumunta sa kusina. "Ay nako, hindi ka na dapat nagdala ng cake. Sayang lang, ang dami naming dessert dito," sabi ni Mama Lorna, sabay tingin kay Jonathan bago bumalik sa kanya. "Baka naman hindi mo na siya pinagluluto kaya puro bili na lang." Napangiti si Sofia pero hindi umabot sa mga mata. "Busy lang po kasi ako nitong mga nakaraang araw sa office. Pero napagluluto ko naman po siya kapag may oras ako. Maramihan na po ang niluluto ko tapos nag-stock na lang po sa ref para i-microwave na lang. Hindi ko naman po hinahayaan na palagi po kaming sa labas kumain." "Ano nga ulit ang trabaho mo, Sofia? Tech something, hindi ba? Malaki siguro ang sweldo mo dyan. Mas malaki pa sa sweldo ng anak namin." Sabat naman ng ama ni Jonathan mula sa sala na nakikinig habang nagbubukas ng beer. "Hindi naman po ganun kalaki," sagot ni Sofia pero mahinahon pa rin. "Pero mas malaki pa rin ang sa anak ko, ano?" Sabay tawa ni Papa Ernesto. Tumawa rin ang ilan pero hindi si Sofia. Si Jonathan ngumiti lang at nagkibit balikat. Ayaw talaga kasi niya na napag-uusapan at napagkukumpara ang mga sahod nila ni Jonathan.
Wala naman sa kanya kung mas mababa ang sahod ng asawa. Ang pinag-aalala niya lang, baka ma-offend pa si Jonathan sa mga ganoong usapan. Pag-upo nila sa hapag, nag-umpisa na ang maingay na kwentuhan. Nandoon din si Jazel, ang nakababatang kapatid ni Jonathan, at ang fiancé nitong si Paul. Magka-holding hands pa ang mga itong umupo. Parang gustong ipakita sa lahat kung gaano kasaya ang mga ito. "Guys, look!" sabi ni Jazel sabay taas ng kamay. Kumislap ang engagement ring na tila sinadya pang iharap sa ilaw. "Ay, ang ganda!" sigaw ni Mama Lorna at halos mapatili sa tuwa. "Ang ganda ng singsing! Paul, good job!" natawa si Paul. "Para sa prinsesa ko yan, ma." Masaya ang pamilya ni Jonathan para sa hipag niyang si Jazel. Masaya rin naman siya para rito. Gusto niyang may makitang ikinakasal sa pamilya. "Ang saya naman, Jazel. Congrats ulit," sabi ni Sofia. "Thank you, ate," sagot ni Jazel na may halong yabang sa ngiti. "Sana next time, may baby na rin kayong dalawa para sabay tayong magkaanak." Napansin niyang natahimik si Jonathan. Ginatungan pa ng kanyang mother-in-law. "Oo nga, anak. Gusto na naming maging lola't lolo. Lahat ng kaibigan namin may apo na. Si Jazel, siguradong madali yan." "Ma," sabat ni Jonathan, pero agad itong pinutol ni Mama Lorna. Totoo naman, di ba? Lahat ng babae sa pamilya natin mabilis magbuntis. Baka naman si Sofia lang talaga ang masyadong career woman sa inyo. Huwag puro trabaho para magkaroon naman kayo ng anak. Sa lagay na yan, mukha kayong magkasintahan lang. Hindi kayo mukhang pamilya kasi wala naman kayong anak. Ang boring ng bahay kapag walang bata." Napayuko na lang si Sofia. Alam niya naman ang mga sinasabi ni Mama Lorna. Nararamdaman niya rin naman na parang hindi pamilya ang binuo nila ni Jonathan. Dahil silang dalawa lang, kaunti na lamang at gusto niya nang sabihin na kung pwedeng mag-ampo na lang sila. Pero sa nakikita niya kay Jonathan at sa pamilya nito, parang hindi open ang mga ito sa ideyang yon. Isa pa, hindi niya rin kayang aminin sa sarili at sa iba na siya ang baog. "Hindi naman po siguro ganun, ma," mahina niyang sabi. "May mga bagay lang na dumarating sa tamang oras." "Tamang oras? 6 years na kayong kasal, anak," sagot ni Mama Lorna. "Kung may plano talaga, dapat noon pa." Napayuko ulit si Sofia. Ramdam niya ang titig ng lahat, lalo ng asawa niya. Hindi niya alam kung awa o hiya ang nasa mga mata ni Jonathan. "Ma, please," sabi ng kanyang asawa sa wakas. "Hindi naman ganyan ang usapan natin ngayong gabi. Nandito tayo para kay Jazel, hindi para punahin kung bakit wala pa kaming anak." Ano bang masama sa sinasabi ko?" sagot ng kanyang mother-in-law. "Concern lang ako. Sayang ang lahi natin kung walang magpapatuloy. Lalaki ka pa man din. Mga anak ninyo ang magdadala ng apelido." Narinig ni Sofia ang bawat salitang yon na parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Ang lihim na sakit na matagal niya nang tinitiis, ngayon ay hinuhukay muli sa harap ng lahat. Para maputol ang bigat, nagsimula si Jazel ng bagong usapan. "Anyway, ate, baka gusto mong maging maid of honor sa kasal namin?" Naggulat si Sofia. "Ako? Oo naman, ikaw pa. Kaso lang, alam mo yung gown, baka medyo fitted sa tummy kasi gusto ko lahat ng entourage parang goddess style, kaya kailangan sexy." Tumingin siya kay Jonathan pero abala ito sa pag-inom ng tubig na parang ayaw madamay. Tumawa si Mama Lorna. "Ay nako, bagay na bagay. Pero sana bago ang kasal ninyo ni Paul, may balita na rin kami galing sa inyo. Nabuntis ka na. Para naman doble ang selebrasyon." Wala na lang nagsalita sa kanila ni Jonathan. Pagkatapos kumain, tumulong si Sofia sa pagliligpit. Sanay na siya sa ganoong eksena. Habang nagkakwentuhan ang pamilya sa sala,
Siya ang tahimik na nag-aayos ng pinagkainan. Habang nilalagay ang mga plato sa lababo, narinig niya ang bulungan sa sala. Mas gusto niya pa sa kusina at may ginagawa kaysa kasama sa usapang yon. Madali pa namang maubos ang social battery ni Sofia. Hanggang sa narinig niya ang mahinang boses ni Mama Lorna habang may kausap. Alam mo anak, minsan naiisip ko, baka kaya hindi pa rin sila magkaanak kasi masyado siyang abala sa trabaho. Laging laptop, overtime, opisina. Ito namang si Jonathan, busy din sa school at pagiging teacher. Kaya sana isa sa kanila ay nasa bahay na lang. Paano naman magkakaroon ng intimacy? Tumawa si Jazel. Baka nga ma. Si kuya kasi, lagi ring pagod sa school. Sumagot si Jonathan. Mababa, pero narinig pa rin ni Sofia. Tama na. Darating din kami dyan. Huwag niyo namang i-pressure ang asawa ko. Pero sinagot ito ng ina. Anak, sinasabi ko lang ang totoo. Kung ayaw mong tanggapin, bahala ka. Pero darating ang araw. Magsisisi ka kung huli na ang lahat. Hindi na kayo bumabata. Kailangan nyo nang magkaroon ng anak. Pag-uwi nila, tahimik ang biyahe. Tanging tunog ng ulan sa windshield ang maririnig nila. Talagang nawala na lang siya sa mood at gusto na lang magpahinga. Hindi mo naman kailangang sagutin si Mama, sabi ni Jonathan habang minamaneho nito ang sasakyan niya. Hindi ko rin naman sinagot, sagot ni Sofia, kalmado pero may bahid ng pagod. Alam mo na kasi na ganun talagang mama mo. Sasabihin ang gustong sabihin kahit nakakasakit ng damdamin. Pero paulit-ulit na Jonathan, parang laging ako ang may pagkukulang. Hindi nakasagot ang kanyang asawa. Hindi mo ba ako ipagtatanggol kahit minsan? Tanong ni Sofia. Pinagtatanggol kita. Talaga? Tumingin siya rito, ngunit abala si Jonathan sa pagmamaneho at nakatingin sa labas. Hindi mo nga ako tinitingnan kapag pinapahiya ako ng pamilya mo sa iba. Huminga ito ng malalim. Ayokong palakihin, Sofia. Gabi na, pagod na ako. Tumango si Sofia at pilit na pinipigilan ang sarili na umiyak. Lagi ka namang pagod. At doon natapos ang usapan. Pagdating sa bahay, dumiretso si Jonathan sa kwarto. Si Sofia naiwan sa sala at kumain na lang ng cake na nasa ref. Kumain siya ng marami pero para bang wala yung lasa. Doon niya na lang ibinuhos ang sama ng loob. Tahimik ang bahay nang dumating si Sofia mula sa trabaho isang gabi. Sa kusina, naamoy niya agad ang adobo ni Jonathan. Paborito niya, pero ngayong gabi, tila wala siyang ganang kumain. Uy, sakto, kain na tayo. Bungad ni Jonathan na nakangiti habang nag-aayos ng plato. Kumusta ang trabaho? Okay lang, sagot ni Sofia. Isinabit ang blazer sa sandalan ng upuan. Nakakapagod lang, maraming revision sa report. Umupo siya, pinagmamasdan si Jonathan na parang walang bigat sa mundo. Ni hindi man lang ito nagsorry sa nakaraang away nila. Ganoon sila palagi kapag may problema. Hindi na pag-uusapan hanggang sa nagiging maayos na lang sila ulit. May gusto sana akong pag-usapan, sabi ni Jonathan matapos ng sandaling katahimikan. Napahinto si Sofia sa pagsandok ng kanin. Hindi niya gusto ang tono ng asawa. Alam niyang sa tono nito parang may gustong hingiin. Ano yon? Tanong ni Sofia. Umupo si Jonathan sa harap niya, sabay ngumiti ng may pag-aalangan. Si Jazel, may problema. Napataas ang kilay ni Sofia pagkabanggit pa lang sa pangalan ng kanyang hipag. Anong klaseng problema? Alam mo naman, malapit na ang kasal nila ni Paul. Gusto sana nila sa Tagaytay, yung may overlooking view. Pero medyo kapos sa budget. Hindi sila makakuha ng magandang venue kasi mahal daw lahat. Natahimik si Sofia. Nilalaro niya ang kutsara at tinitigan ng adobo na unti-unting lumalamig. Ano bang tinutumbok mo? Gusto mo bang tulungan natin siya?
Tumango si Jonathan na parang napakagaan lang ng lahat. Oo, family helps family, di ba? Alam mo naman si Mama, gusto ng bonggang kasal para kay Jaisel. Baka pwedeng tayo muna ang mag-advance ng kaunti. Napakagat si Sofia sa labi. Hindi niya lang maintindihan kung bakit kailangang may ilabas silang gastos sa kasal ng kapatid nito. Gusto ng bongga pero wala namang pera. Kung wala namang pera, sana simpleng kasal na lang. Pero hindi niya yun isinatinig dahil baka pag-awayan pa nilang mag-asawa. Jonathan, mahina niyang sabi. Hindi ba sinabi ko na may binabayaran pa tayong loan sa kotse? Tapos may dental appointment pa ako next week. Hindi naman sa ayaw kong tumulong pero... Sofia, putol ni Jonathan at sabay buntong hininga. Si Jaisel lang naman to. Kapatid ko at hindi naman natin sila pababayaan, di ba? Saka alam ko na marami naman tayong ipon. Lalo ka na. Hindi siya agad nakasagot. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na ayaw niya. Hindi niya kasi makuha ang logic kung bakit kailangan niyang gumastos sa kasal ng iba. Na tuwing may problema ang pamilya ni Jonathan, siya ang unang nagbubunot ng wallet habang ang asawa niya tahimik lang na umaasang maglalabas nga siya. Alam na alam nitong palulugaran niya ang pamilya nito. Hindi ko sinasabing hindi tayo tutulong, sagot niya sa wakas. Ang sinasabi ko lang, sana isipin din natin kung kaya ba talaga. Hindi naman ako mayaman. Lahat ng ipon natin dahil nagtrabaho tayo. Hindi naman madaling ilabas ang pera na yon dahil lang gusto ni Jaisel ng bonggang wedding. Saka hindi ba dapat yung fiancé niyang si Paul ang dapat na gumagawa ng paraan para sa gusto ni Jaisel? Natahimik si Jonathan at bahagyang napayuko. Ang bigat mo namang kausap minsan. Simple lang naman yung gusto ko. Makatulong. Gusto ko pa rin ang pangarap ng kapatid kong dream wedding. Pero hindi nila masyadong kaya. Sinapo ni Sofia ang noo. Gusto niyang maging prangka, pero pinipigilan niya lamang talaga ang kanyang sarili. Dream wedding naman pala ni Hazel ang bonggang kasal. Sana nagtrabaho muna ito ng maigi at nag-ipon. O hindi kaya ay naghanap ng nepo baby o tagapagmana para bigyan ito ng marangyang wedding. Hindi yung siya ang bubulabugin. Kung gusto mo talagang tumulong, sabi na lang ni Sofia kaysa magsimula ang away nila. Mag-usap tayo tungkol sa kung magkano. Ayoko ng biglaan. Sabihin na lang natin na mga 300,000 pesos. Pero baka mas tumaas pa. Depende, sabi ni Jonathan na parang nagbanggit lang ng presyo ng bagong cellphone. Nalaglag ang kutsara ni Sofia sa mesa. Ano? Hindi naman sabay-sabay. Pwede namang hulugan. Ikaw naman, malakang sweldo mo sa kumpanya mo, hindi ba? At doon, sumabog ang tahimik na galit sa kanyang dibdib. Jan, hindi porke mas malaki ang kinikita ko, ibig sabihin ay mayaman na tayo. Pinipigilan pa rin niyang tumaas ang boses. Lahat ng bayarin sa bahay, sa kuryente, sa groceries, ako nag-aasikaso. Hindi mo ba naiisip kung gaano kabigat yon? At masyadong malaki ang 300,000 at baka mas tumaas pa? May intindihan ko pa kung may sakit ang pamilya mo na kailangan ng agarang operasyon. Baka oo pa. Pero para lang sa kasal na pwede lang namang simplehan. Natahimik si Jonathan. Halatang nasaktan pero hindi pa rin umaatras. So, gusto mong sabihin na hindi mo na tutulungan si Jaisel? Hindi ko naman sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong magpanggap na may kaya. Masyadong malaki yon. Tumayo si Jonathan, dinala ang pinggan sa lababo at hindi na nagsalita. Ilang sandali silang parehong tahimik. Lumapit si Sofia sa asawa niya. Jonathan, alam kong pamilya mo sila. Pero sana naman, isipin mo rin ako. Hindi lang pera to. Sobrang laki nun. Huminga ng malalim si Jonathan, pero hindi na tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit palagi kang may reklamo kapag tungkol sa kanila. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin si Jaisel. Kung tutulong ka lang ng walang reklamo, mas magiging magaan. Naramdaman ni Sofia ang pagputok ng sakit sa dibdib niya.
Hindi dahil sa pera, kundi sa mga salitang yon. Kung tutulong ng walang reklamo, parang wala siyang karapatang mapagod. Parang tungkulin niya lang talaga ang magbigay ng tahimik at walang tanong. Kung yan ang gusto mo, sabi niya sa huli. Sige, tutulong tayo, pero titingnan ko muna kasi kahit ano pang sabihin mo, mabigat sa akin ang halaga na yon. Kinabukasan, sa biyahe papasok sa trabaho, nakatulala lang siya habang traffic. Pagdating sa opisina, nagkunwari siyang maayos gaya ng dati. Tumawa sa mga biro ng katrabaho, nag-present sa meeting at ngumiti sa harap ng kliyente. Pero sa likod ng lahat ng yon, naroon pa rin ang bagay na bumabagabag sa kanya. Dahil sa mga pangungulit, pumayag na rin naman si Sofia. Sa kondisyon na siya mismo ang magbabayad para sa venue na nasa pangalan niya ang kontrata at siya mismo ang magbabayad. Para sigurado na rin naroon talaga ang diretso ng pera at hindi sa kung saan. Hindi lang 300,000 ang binayaran niya, kundi 450,000 para sa venue. Nangako naman sina Jazel at Paul na ibabalik sa kanya ang pera. Ang ganda pala talaga dito, Ate Sofia, sigaw ni Jazel habang bumababa ng kotse. Nakasuot ito ng floral dress at nakasunglasses na halatang bago. Perfecto para sa kasal namin ni Paul. Grabe, parang fairy tale. Ngumiti si Sofia. Oo nga, maganda talaga. Lumapit ang event coordinator. Maayos ang postura at may hawak na clipboard. Good afternoon po, Ma'am Sofia. Confirmed na po yung booking ninyo. Once na maklear na po yung down payment, we'll reserve the date exclusively for Miss Jazel Santos and Mr. Paul De La Cruz. Oo, na-transfer ko na kanina. Paki-confirm na lang po. Sagot ni Sofia, sabay abot ng resibo. Habang pinoproseso ng coordinator, narinig niya ang tawa ni Jazel sa gilid. Grabe ate, hindi ko talaga alam kung paano kami makakabawi sa inyo ni Kuya Jonathan. Ang laki ng tulong nyo, as in. Tumango si Sofia at pilit ang ngiti. Wala yon. Ang mahalaga, masaya ka sa kasal mo. Lumapit si Jonathan at niyakap siya mula sa likod at may lambing sa tinig. Iyan ang sinasabi ko sa kanila eh. Thank you na pumayag ka. Kung wala ka, baka hindi nakuha tong venue na to. Naramdaman ni Sofia ang init ng braso ng asawa sa balikat niya. Isang yakap na matagal niyang hinahanap. Napangiti siya kahit sandali lang. Sa wakas, pakiramdam niya ay bumabalik na ulit ang init ng kanilang pagmamahalan. Pag-uwi nila, sinalubong agad sila ng mga magulang ni Jonathan. Nandoon din si Paul, tahimik lang at medyo nahihiya. Sa gitna ng sala, puno ng saya at kwentuhan. Ay nako, Sofia! Bungad ng ina ni Jonathan. Narinig ko na yung ginawa mo. Ang bait mo talaga. Salamat ha. Parang biglang lumiwanag ang paligid para kay Sofia. Hindi siya madalas purihin ng biyanan, kaya malaking bagay yun sa kanya. Ang swerte ni Jonathan sa'yo, dagdag pa ng ginang. Hindi lang maganda, matulungin pa. Iba ka talaga. Namula si Sofia at nagkibit balikat. Wala po yun ma. Gusto ko lang pong makatulong. Ngumiti si Jazel at medyo naiiyak pa. Ate Sofia, promise kapag nakaluwag kami, ibabalik namin to. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin na thank you talaga. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ate. Pagkatapos ng mahabang kwentuhan, nagpasya silang maghapunan sa bahay. Maghanda tayo ng espesyal, sigaw ng ina ni Jonathan. Celebration to. Sofia, ikaw na ang bahala sa dessert. Alam ko na magaling ka dyan. Napangiti naman siya. Sige po ma. Habang naghihiwa siya ng prutas, naririnig niya sa sala ang tawanan. Si Jonathan at Paul nagkakwentuhan tungkol sa basketball. Habang si Jazel ay naglalabas ng phone at ipinapakita ang mga sample na gown. Ang ganda no? Tawa ni Jazel. Baka isama ko si Ate Sofia sa entourage. Siyempre, siyang nagbigay buhay sa kasal na to eh. Tumawa ang lahat. Pero sa isip ni Sofia, parang may kaunting kirot.
Para kasing hindi naman talaga siya bahagi ng buhay ng mga ito noon. Pero ngayon, dahil sa pera, bigla na lang siyang naging mahalaga. Paglapit ni Jonathan sa kanya, niyakap siya nito mula sa likod. Salamat, Sofia. Alam kong pinag-awayan natin tong dalawa, pero salamat pa rin talaga. Tipid na lang siyang umiti. Naging busy na nga ang pamilya ni Jonathan sa kasal ni na Jazel at Paul. Samantala, nagtrabaho na muna siya ng maigi. Nagkaroon pa nga siya ng business trip. Naramdaman niyang medyo nagtatampo na ang kanyang asawang si Jonathan. Kaya babawi na lang siya pag-uwi. Tahimik ang kalsada nang dumating si Sofia ng mas maaga sa inaasahan. Dapat ay bukas pa ang uwi niya mula sa business trip sa Cebu. Pero nauna ang flight. Iniwan niya ang sasakyan sa bahay, kaya sumakay na lang siya ng taxi. May bitbit din siyang pasalubong. Na-miss niya rin kasi si Jonathan. Ngayon lang ulit sila magkikita matapos ang 3 araw na trabaho. At kahit pagod, may ngiti sa labi ni Sofia habang binubuksan ang gate. Maingat niyang binuksan ang gate para maging sorpresa. Tahimik ang buong bahay at madilim pa. Han? Walang sumagot. Iniwan niya sa mesa ang mga bitbit at tinanggal ang heels. Pumunta siya sa kwarto nila, dahan-dahan, dala ang pananabik at pagod. Ngunit bago pa siya makalapit, may narinig siyang kaluskos. Sumunod ang mahinang halakhak at daing ng babae. Parang huminto ang paghinga ni Sofia. Sa bawat hakbang papalapit sa pinto, parang lumalakas ang tibok ng puso niya. Hindi siya sigurado kung galit o takot ang nangingibabaw. Pero ang kamay niya nanginginig na. Bukas ng kaunti ang pinto, sapat para makita niya. Nandoon si Jonathan, walang saplot at sarap na sarap sa ginagawa, kasama ang babae nito. Ang babaeng wala ring saplot at ex-girlfriend nito na si Trina. Parang huminto ang oras. Wala siyang naririnig kundi ang tibok ng sariling puso at ang paghingal ng 2 tao na dapat ay wala na sa buhay ng isa't isa. Napaatras siya nang hindi sinasadya. At doon lang narinig ni Jonathan ang kaluskus niya. Napalingon ito at agad kumalas kay Trina at nagmamadaling nagsuot ng shorts. Sofia! Wag. Mahina pero matalim ang boses niya. Huwag kang lalapit. Ang mga mata ni Sofia, punong-puno ng luha pero hindi bumabagsak. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang nakatayo at parang naubusan siya ng lakas para magwala. Ang bilis, Jonathan, marahan niyang sabi. 3 araw lang akong nawala. Sinubukang lumapit ng kanyang asawa. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangang intindihin. Putol niya at humakbang palayo. Alam ko kung gaano ko pinilit intindihin lahat. Lahat ng kulang, lahat ng sakit. Pero ito, wala na. Masama siyang tumingin kay Trina na nagmamadaling magbihis. Pasalamat ito na may pinag-aralan siya. Na kaya niyang magtimpi, pero sa loob niya, galit na talaga siya. Lumapit si Jonathan at nakikiusap sa kanya. Please, Sofia, hindi ko to ginusto. Nagkita lang kami, nagkainuman. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Tumawa siya ng maikli at puno ng pait. Anong hindi mo alam? Anong hindi mo ginusto? Walang hiya ka. Sarap na sarap ka sa ibabaw ng ex mo. Napapaungol ka pa nga. Ikakaila mo pa? Daing na daing ka naman. Ano, sasabihin mong aksidente? Ang tagal mong gumagalaw, sasabihin mong aksidente? Huwag mong gamitin ang excuse na ganyan sa akin kasi ginusto mo rin. Intensyon mong lokohin ako at dinala mo pa sa bahay natin. Ang kapal ng mukha mo, Jonathan. Tahimik si Trina, nagmamadaling nagbihis at umalis nang hindi makatingin kay Sofia. Pero bago ito umalis, malakas niya itong hinila at walang salitang malakas na sinampal. Napatili ang ex-girlfriend ng asawa niya at bumagsak sa sahig. Ano ba? Reklamo ni Trina. Ang kapal ng mukha mo, Trina! Nanginginig ang tinig niya sa galit at tinulak pa ulit ito nang subukang tumayo. Akala ko tapos na yung kahibangan mo nun.
Pero heto ka, bumalik pa rin. Alam mong may asawa na siya, pero pumatol ka pa rin. Walang natutunan? Sofia, hindi mo naiintindihan. Tama ka, putol ni Sofia. Hindi ko nga maintindihan kung paano ang isang babaeng katulad mo walang respeto sa sarili at pumapayag na maging kabit. Nangilid ang luha ni Trina pero hindi ito sumagot. Hinilan niya ang buhok nito at napadaing. Hindi na kasi talaga siya makapagpigil. Inis na siya sa mukha ni Trina. Pinipigilan si Sofia ng kanyang asawa pero wala na sa plano niya ang magpaawat. Hindi mo ba naisip kung gaano mo ako pinahiya? Sa bahay namin, sa kama namin, bulalas ni Sofia. Itinuro niya ang kama habang nanginginig ang kamay. Dito ako natutulog. Dito ko siya niyayakap. Dito ko pinangarap na bumuo ng pamilya namin. At yan, tumuro siya kay Trina. Yan ang ginawa mo sa lugar na dapat ay malinis para sa amin. Sofia, please, tama na. Pakiusap ni Jonathan at humahakbang papalapit. Tama na? Bumaling siya rito. Ikaw dapat ang nagsasabi niyan sa sarili mo bago mo siya halikan, bago mo siya hawakan. Pero hindi mo ginawa, di ba? Tumutulo na ang luha ni Sofia pero hindi niya pinunasan. Wala na akong pakialam kung lasing ka o nagkulang ako, Jonathan. Ang totoo, pinili mo to. Pinili mo, nasaktan ako. Bumaling ulit siya kay Trina. At ikaw? Sana masaya ka. Kasi kung ang gusto mo lang ay patunayan na kaya mo pa ring agawin siya, congratulations! Nakuha mo ang isang lalaking hindi marunong pahalagahan yung taong nagmamahal sa kanya ng buo. Sana, sulit sa makati mong pagkatao. Nanginginig si Trina at tinakpan ng mukha. Hindi ko sinasadya. Nadala lang talagang... Huwag mong sabihing nadala ka. Singhal ni Sofia. Kasi bakit in the first place nandito ka? Pareho kayong duwag. Kapag mahina, nadala. Kapag nahuli, hindi sinasadya. Pero ang totoo, pareho kayong marumi. Umiling siya, huminga ng malalim, at pinilit magpakatatag. Umalis ka na, Trina. Bago ko masabi pa sa lahat ang gusto kong sabihin at tuluyang kong makalimutan kung sino ko. Tahimik si Trina habang nagmamadaling binuhat ang mga gamit nito. Pagdaan sa harap ni Sofia, hindi ito makatingin. Pagkalabas ni Trina, bumaling si Sofia kay Jonathan. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding sakit. Ang masakit, Jonathan, hindi lang dahil niloko mo ko. Mas masakit dahil pinili mong ipagpalit ako sa taong alam mong makakasira sa atin. Walang nagsalita sa bawat segundo ng katahimikan, parang binubura ang mga taon ng pagmamahala nila. Huwag kang mag-alala, mahina pero matatag na sabi ni Sofia. Hindi ako maingay, hindi ako tulad yung dalawa. Pero simula ngayon, wala na akong asawa. Please, sabi ni Jonathan at halos lumuhod. Isang pagkakamali lang to. Hindi ko gustong masira to. Sofia, ikaw lang ang mahal ko. Mahal? Malakas niya itong hinampas sa dibdib. Ang dali mo namang ipakita ang pagmamahal mo. Lumakad siya papunta sa cabinet. Kinuha niya rin ang maliit na maleta na ginamit niya sa trip. Tahimik niyang dinagdagan ang mga damit niya roon. Alam niyang mas malaki ang ambag niya sa bahay na yon, pero nandidiri talaga siya sa kama nila. Saan ka pupunta? Tanong ni Jonathan at desperado na ang tinig. Wala ka ng karapatang itanong yan. Inabot niyang singsing sa daliri at inihagis sa pagmumukha nito. Wala ng Sofia at Jonathan. Please, ayusin natin. Hindi mo na maayos ang isang bagay na sinira mo mismo. Habang palabas ng bahay, naririnig pa rin niya ang sigaw ni Jonathan. Talagang humahabol pa rin ito sa kanya. Sofia, please, kausapin mo muna ako. Hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may tinatanggal sa kanyang dibdib. Isang bigat, isang sugat, isang maling pag-asa. Sa apartment ni Liza, ang matalik niyang kaibigan, siya ay pansamantalang tumuloy. Pagbukas ni Liza ng pinto, agad nitong napansin ang namumulang mga mata ni Sofia. Bes, anong nangyari?
Wala. Mahina niyang sagot, sabay upo sa sofa. Wala? Girl, look at you. Parang kung binagsak ka ng mundo. Si Jonathan, mahina niyang sabi. May babae. Naabutan kong may ginagawa sa kama namin. Nandun siya at yung ex niya. Kagagaling ko lang sa business trip. Yun ang naabutan ko. Babalik ako ron kasi hindi ako papayag na asawa ko ang makinabang sa bahay. Papalitan ko lang ang kama at mga gamit kasi nakakadiri. Gulat na gulat si Liza. Hindi ito makapaniwala at gigil na gigil sa asawa niya. Nakakagalit naman talaga. At ang masakit, Liza, bumuntong hininga siya. Ex niya pa yon. Hindi raw nila intensyon na magloko. Pero in the first place, sinong matinong asawang magpapapasok ng ex-girlfriend sa bahay namin? Wala sa personality ko ang manampal at manabunot. Pero nagawa ko talaga kay Trina sa sobrang galit. Tama lang yon. Deserve naman ng Trina na yon. Niyakap siya ni Liza ng mahigpit. Tama na. Wala nang kailangang patunayan. Hindi mo kasalanan to. Pero pakiramdam ko, ako pa rin ang mali. Sabi ni Sofia at hindi na napigilang humikbi. Ako yung walang anak. Ako yung abala sa trabaho. Ako yung laging sinusukat sa mga pagkukulang ko. May inis sa boses ni Liza. Wala kang pagkukulang. Hindi pagkukulang ang hindi pagkakaroon ng anak. At hindi yun magiging enough reason para magloko ang walang hiya mong asawa. Sa mga lumipas na araw, pinaalis niya agad ang mga gamit doon at pinalitan ng lahat. Kahit mapagasto si Sofia, okay lang. At nang bumalik siya ron, nagmamakaawa na naman ang asawa niya. Pero tinuring niya itong parang hangin lang at paulit-ulit na pinapaalis. Marami pa siyang plano. Masyado na siyang pagod sa pagsasama nila, kaya makikipaghiwalay na siya. Tahimik ang opisina ng abogado. Nasa harap ni Sofia ang makapal na folder. Mga papeles yon para sa legal separation. Sa itaas ng pahina, nakasulat ang mga pangalan nilang mag-asawa. Sigurado ka na ba, Mrs. Ramirez? Tanong ng abogada, isang babaeng nasa late 40s. Miss Linatok na lang po, mahinang tugon ni Sofia. At oo, sigurado na po ako. Tahimik na tumango ang abogada. Kapag na-file na natin ito, may proseso pa. Pwede pa siyang umapela. Hindi siya lalaban, sabi ni Sofia, mahina pero sigurado. Wala na siyang ilalaban. Nilagdaan niya ang mga dokumento. Bawat stroke ng ballpen, parang linya sa pagitan ng dati at ngayon. Matapos ang huling pirma, ibinaba niya ang ballpen at huminga ng malalim. Pag-uwi niya sa bahay, wala roon si Jonathan. Mabuti na lang at nagkusa rin itong umalis. Kung hindi pa ito umalis, araw-araw niya lang itong susumbatan. Hindi niya alam kung nasabi na ba ni Jonathan sa pamilya nito ang mga nangyari. Pero wala na siyang pakialam. Tumunog ang cellphone niya. Isang notification mula sa family group chat ang kanyang natanggap. Una niyang nabasa ang message ng kanyang mother-in-law. Huwag mo namang sirain ang pamilya dahil lang sa selos, sabi ni Mama Lorna. Kasunod nun ang chat mula sa isang tiyahin, si Tita Marites. Totoo ba? Si Sofia ang nag-file ng hiwalay? Biglang nag-pop ulit at message naman ang hipag niya na si Jazel. Ate, sana mapag-usapan niyo pa ni Kuya. Sayang naman ang pinagsamahan ninyo. Wala ni isang kumusta. Wala ni isang tanong kung okay lang ba siya. Lahat, puro sisi, puro chismis. Niloko siya, pero kung mapilit siya ng mga itong makipag-ayos, para bang wala siyang damdamin. Tinitigan ni Sofia ang screen ng matagal. Walang salitang nag-leave siya sa group chat na yon. Simula nang magloko si Jonathan, hindi niya na kinikilala ang sarili bilang isang Ramirez. Lumapit siya sa bintana habang umiinom ng kape. May natanggap pa siyang message mula kay Jonathan. Nagmamakaawa ng isa pang chance. Pero wala siyang balak magbigay. Kitang-kita niya rito at si Trina sa akto. Hindi na yun mabubura sa utak niya. Kinabukasan, sa opisina,
Napansin ng mga office mates niya na tahimik siya pero may kakaibang aura. Okay ka lang, Sofia? Tanong ni Mark, isa sa mga katrabaho niya. Ngumiti siya. Oo, okay na ako. At totoo yun, hindi dahil masaya siya, kundi dahil wala na siyang tinatagong sakit. Pag-uwi niya, tumigil siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili. Hindi na siya yung babaeng pilit pinapaganda ang lahat. Siya na ulit yon, hindi asawa, hindi ina. Hindi tagapag-ayos ng lahat. Siya lang talaga, at siguro sapat na yon. Nag-text ulit ang nanay ni Jonathan. Ang kapal naman ng mukha mong ipaanal agad. Hindi mo man lang naisip ang pamilya namin, sabi ni Mama Lorna. Ngunit sa halip na sumagot, deadman na lang siya sa message ng biyanan dati at pinapaluguran niya. Kaso, tumawag pa ulit ang kanyang mother-in-law. Sandaling tumigil ang mga daliri ni Sofia. Ilang segundo niyang tinitigan ang screen bago tuluyang sagutin. Hello po, mahina niyang bati. Anak, boses yon ng isang taong sanay magmando. Pero ngayon, may bahid ng lambing na halatang pinilit. Totoo ba tong narinig namin? Maghihiwalay na kayo ni Jonathan? Opo, mahinang sagot ni Sofia. Nag-file na po ako. Sandaling katahimikan, narinig niya ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Alam niyang hindi iyak yon dahil sa lungkot, kundi pigil na galit. Anak, simula ni Mama Lorna. Alam kong may pinagdadaanan kayo, pero sana naman, huwag niyo agad bitawan. Ang kasal, hindi parang trabaho na pwedeng basta ka nalang magre-resign. Hindi po ito basta trabaho, Mama. Malamig pero mahinang sagot ni Sofia. Buhay ko po ito, kaya nga po ako nagdesisyon agad para makahiwalay na sa manloloko niyong anak. Pero may pamilya kayo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mapait siyang tumawa. May pamilya ba silang dalawa? Wala silang pamilya ni Jonathan. Wala silang anak. Kaya siguro hindi ipinagkaloob ng Diyos ang anak dahil alam nito na mangyayari ang lahat ng yon. Tumikhim si Mama Lorna. Sofia, alam kong nasaktan ka pero anak, pwede bang itanong ko lang? Ano po yon? May pag-aalangan sa boses ng ina ni Jonathan. Itutuloy mo pa rin ba yung tulong mo sa kasal ni Jazel? Alam mo namang wala silang ibang maaasahan. Sayang naman yung venue. Nandyan na lahat. Sana'y huwag mong bawiin. Sa dami ng mga iniisip ni Sofia, nawala na sa kanyang isipan na siya nga pala ang nagbayad sa venue ng kasal ng hipag niya. Wala naman siyang balak bawiin. Hindi niya na nga naaalala. Pero sa pakikitungo pa lang ng pamilya ni Jonathan, gusto niya na yung bawiin. Sakalang naman siya naging mahalaga sa mga ito dahil may pera siya. Nagsimula siyang magsalita. Nagloko po si Jonathan sa akin. Anak naman, sagot ng ginang at may halong inis. Hindi kasalanan ni Jazel ang nangyari sa inyo. Iba yon. At saka, nangako ka na, diba? Hindi mo naman pwedeng bawiin yon dahil lang nag-away kayo ni Jonathan. Bahagyang natawa si Sofia. Alam niyo po, nakakatawa lang. Hindi niyo man lang ako tinanong kung okay ako, kung kumain na ako, kung natutulog pa ba ako ng maayos. Pero yung pera na inilabas ko, yun agad ang tinatanong ninyo. Sofia, wag ka namang bastos. Hindi mo naiintindihan. Pressured ang kapatid niya. Magkakasira-sira na ang kasal kung hindi mo tutuparin yung usapan. Walang ganon kung hindi nagloko si Jonathan. Pero nakagawa ito ng mali sa kanya at hindi yun basta isang pagkakamali lang na madaling mapatawad. Pag-isipan mo na lang, anak. Wala naman kaming ibang hinihingi. Yun lang. Huwag mo sanang bawiin. Labas si Jazel sa away ninyong mag-asawa. Isa pa, may pinagsamahan naman kayo ng hipag mo. Napailing si Sofia bago muling sumagot. Pag-iisipan ko po, salamat. At bago pa makasagot ang ginang, pinindot niya na ang end call. Tahimik ulit ang kwarto.
Pero sa loob niya, may umuusbong na galit dahil sa katotohanan na para sa mga ito, pera lang ang halaga niya. Kinagabihan, habang nagluluto siya ng simpleng dinner, tumunog ulit ang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen ni Jazel. Napasinghap si Sofia. Bahagyang nagduda kung sasagutin, pero sa dulo, pinindot niya pa rin ang green button. "Ate!" Agad na sigaw ni Jazel sa kabilang linya. Paos at humahagulgol. "Ate, please, wag mong sirain yung araw ko." Umupo si Sofia, hawak ang kutsara, at napatingin sa kalderong kumukulo pa ang sabaw. "Jazel, hindi ko sinisira ang araw mo. Pero ate, ikaw na lang ang inaasahan namin. Nabuko na lahat. Nakaschedule na yung suppliers. Non-refundable daw yung catering kung hindi matutuloy. Ate, please, wag mo naman kaming pabayaan. Hindi ka nagbigay ng sure na sagot kay mama kahapon. Kaya hindi na kami mapanatag ni Paul." "Hindi ko kayo pinabayaan," mahinang sagot ni Sofia. "Pero hindi ko rin trabaho ang ayusin ang kasal ninyo. Kailangan kong ayusin ang sarili kong buhay pagkatapos ng ginawa sa akin ng kuya mo." Narinig niya ang hikbi ni Jazel. "Ate naman, anong klaseng sagot yan? Huwag mong babawiin ha? Wala kaming ibang mapagkukunan. Alam ko galit ka kay kuya pero ako yung ikakasal. Hindi mo naman pwedeng ipagdamdam sa akin yung ginawa niya." "Hindi ko iniipon yung galit ko para ibato sa'yo, Jazel. Pero sana naman, maintindihan mo na may limitasyon din ako. Hindi ako bangko." "Ate!" Nagbago ang tono ni Jazel, naging malambing at halos pabulong na. "Ang tagal na naming pangarap ni Paul tong wedding na to. Kaunti na lang, magiging totoo na. Huwag mo naman sana kaming tanggalan ng ganung moment. Ikaw na lang talagang makakatulong." Tahimik lang si Sofia. Hindi niya alam kung maaawa o maiinis. Naririnig niya pa rin ang mga luhang pilit pinapalambot ang puso niya, pero hindi na siya gaya ng dati. Dapat nga, hindi niya na kinakausap ang pamilya ni Jonathan. Mabait pa nga siya sa lagay na yon. "Alam mo, Jazel," mahinahon niyang sabi, "kung talagang gusto niyong magpakasal, pwede niyo namang gawin kahit sa simpleng lugar. Hindi kailangan ng Tagaytay. Hindi kailangan ng magarang venue." "Ate, hindi mo naiintindihan. Hindi ganun kadali." Singhal ni Jazel, sabay hikbi ulit. "Hindi lahat ng babae maswerte gaya mo." Natahimik si Sofia. Maswerte? Mapera siya, pero niloko pa rin. Siya na iniwan, niloko, at parang pinapamukha siyang baog. "Maswerte?" Ulit niya sa malamig na tono. "Siguro nga, maswerte ako kasi natutunan kong hindi lahat ng kabaitan kailangang sagutin ng pasasalamat." "Ate naman, hindi ka naman ganito dati." "Tama ka," sagot ni Sofia. "Hindi ako ganito dati. Pero dati, pinapayagan kong tapakan ako." Tumahimik si Jazel. Ilang segundo, puro singhot lang ang maririnig. "Ate, huwag kang ganyan. Alam kong galit ka pero hindi mo kailangang patunayan na matigas ka. Baka naman pwede mong pagbigyan to para naman sa pamilya." Hindi siya sumagot. Pero natatawa na lang talaga si Sofia at hindi makapaniwala. Inoobliga pa siyang kumilos at umintindi para sa pamilya ni Jonathan. Hindi na iniisip ng mga ito ang nararamdaman niya. "Ate, wag mong babawiin ha?" Doon pa rin siya narindi. Pinutol niya na lang ang tawag. Pagkababa ng cellphone, naupo siya sa sofa. Naiinis siya pero parang masarap sa pakiramdam na nakakatanggi na siya ng ganoon sa pamilya ni Jonathan. At sa dibdib niya, may unti-unti nang gumagaan. Kinabukasan, habang nagkakape siya, sunod-sunod ang messages na natatanggap niya mula sa biyanan at hipag. "Selfish ka! Pinaparusahan mong inosenteng anak ko dahil lang sa galit mo sa asawa mo. Ate, sana hindi mo pagsisihan to. Sinira mo ng pamilya namin." Binasa lang ni Sofia ang lahat, pero wala siyang nireply. Pagkatapos, binura niya ang thread. Tapos, kinuha niya ang tasa ng kape at lumapit sa bintana.
Hinihintay niya lang na masagad siya bago gumawa ng kilos. Tahimik lang ang buong bahay nang dumating si Jonathan. Wala na itong susi pero binuksan pa rin ni Sofia. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang bigyan pa ng dahilan ang kahit sino na sabihing siya ang masama. Pwede bang kunin ko na yung mga gamit ko? Malamig na sabi ni Jonathan at hindi man lang makatingin sa kanya. Sa bodega, pinagsama ko na sa 2 kahon. Sagot ni Sofia. Sumama agad ang tingin ni Jonathan, pero wala na naman itong sinabi. Tahimik itong naglakad papasok. Ang dating tahanan na puno ng tawa at halakhakan ay parang isang museo ng mga alaala na gusto na niyang kalimutan. Wala na rin ang frame nila sa mga dingding. Habang binubuhat ni Jonathan ang mga kahon, naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pigil na galit. Gusto niyang sumigaw pero alam niyang wala rin namang saysay. Pag-alis ni Jonathan, dumiretso siya sa kusina. Binuksan niyang cellphone. May mga bagong mensahe na naman ang kanyang biyanan. Sofia, sana naman huwag mong patagalin to. Ayusin niyo pa. Lahat ng mag-asawa may pinagdadaanan. Alam kong nasaktan ka. Pero kung iisipin mo, mas mahirap to kay Jonathan. Lalaki siya. May mga pangangailangan. Napatigil si Sofia. Mas mahirap kay Jonathan? Parang may kumurot sa dibdib niya. Ganoon ba talaga ang tingin ng mga ito? Na siya nga ang dapat umintindi kahit siya ang niloko. Kinabukasan, dumating si Jonathan ulit. Bit-bit ang isang maliit na bag na parang wala lang nangyari. Sofia, sabi nito at matamang tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan maging ganito. Ganito? Tanong niya at hindi pa rin tumitingin. Para kang walang puso. Alam kong mali ako pero kung kakanselahin mo yung sa venue ni Jaisel, parang pinapakita mo na lang na petty ka. Napatigil si Sofia. Dahan-dahan siyang tumingin kay Jonathan. Petty? Dahil ayaw kong magbayad ng kasal ng kapatid mo habang niloloko mo ko? Napayuko si Jonathan. Hindi ganon. Ganon yon. Putol niya rito. Tama na, Jonathan. Huwag mo na akong gawing masama sa kwento mo. Sofia, tawag pa ng asawa niyang makapalang muka. Kung iisipin mo, lahat ng ginawa mo puro tungkol sa pera. Pera sa bahay, pera sa kasal, pera sa pamilya ko. Kung kakanselahin mo yung sa venue, anong sasabihin ng mga tao? Na bitter ka? Napangiti si Sofia ng mapait. Ang dali mong gawing kasalanan yung kabaitan ko. Wala na itong masabi, kaya umalis na lang. Pag-alis ni Jonathan, napaupo siya sa sahig. Ramdam niya ang katahimikan. Hindi siya umiyak. Wala na siyang luhang natira. Para bang naging bato na lang talaga siya. Binuksan niya ulit ang cellphone. May bagong mensahe na naman mula sa kanyang hipag. Ate, please naman. Kung ayaw mo kay kuya, wag mo naman idama yung kasal ko. Hindi mo naman kailangan kanselahin yung venue. 'Di ba? Nakakahiya sa mga bisita, ate. Wag mong gawin, ha? Umaasa pa rin ako na hindi mo babawiin yon. Kasi nagtanong kami, naka-reserve pa naman daw para sa amin. Naiintindihan ko na nasaktan ka. Pero sana wag mong sirain yung araw ko. Once in a lifetime lang to. Huminga ng malalim si Sofia. Sinubukan niyang mag-reply, pero binura rin niya bago maipadala. Ilang araw pa, lalo lang lumalala ang mga salita ng pamilya ni Jonathan. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pinapako sa puso ni Sofia. Dati, sinusunod niya ang lahat ng gusto ng pamilya nito. Nagpapakumbaba, tumutulong, nagsasakripisyo. Pero ngayong siya ang nasaktan, siya pa ang tinuturing na masama. Hanggang isang gabi, nakaupo siya sa tapat ng mesa. Tahimik siyang nakatingin sa mga papel. Kontrata yun ng venue, mga resibo, mga email ng supplier. Sa dulo ng isang papel, nakasulat ang mga salitang refund allowed within 72 hours of cancellation. 3 araw
3 araw pa bago tuluyang hindi na pwedeng bawiin. Tumayo siya at kinuha ang cellphone. Tiningnan ang mga huling mensahe ng pamilya ni Jonathan na puro pang-aaway, puro panunumbat. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdaman kundi katahimikan. Cancellations made within 72 hours before the event are eligible for an 80% refund, basa niya roon. Napatingin siya sa kalendaryo. Hindi siya mapaghigante pero ginagalit siya ng mga ito. Gusto niya ring bawiin ang sariling pera kahit na 80% na lang ang makukuha niya. Hinanap niya ang contact number ng Tagaytay venue. Good morning, ma'am. Tagaytay Events Pavilion po. This is Carla speaking. Hi, good morning. Kalmado niyang sabi. Ako po si Sofia Ramirez. May booking ako sa inyo para sa March 12 wedding under my name. Yes po, ma'am. Confirm po yan. Malapit na nga rin po yung event Tahimik siyang huminga. Gusto ko lang pong ipa-verify kung sakaling mag-cancel ako ngayon, makukuha ko pa po ba yung refund? Within 72 hours, ma'am, you can still claim 80% of the total payment. Pero kailangan po ng written confirmation via email. Okay. Mahinahon niyang sagot. Please process the cancellation under my name. I'll send the email right away. Ma'am, sure po ba kayo? Tanong ng boses sa kabilang linya at may halong pag-aalinlangan. Ang laki po ng event niyo, baka magalit yung client niyo. Ngumiti si Sofia. Ako po yung client, ako ang pumirma at nasa kontrata, di ba? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Yes po. Sige po ma'am, I'll start the process. Magre-reflect po sa account niyo ang refund within 24 hours. Okay, salamat. Pagkababa ng tawag, napahinga siya ng malalim. Para siyang tinanggalan ng bigat sa dibdib na matagal niya nang pasan. Pagkalipas ng 2 oras, nagsimula na ang mga tawag. Una, si Jazel ang tumawag. Hindi niya sinagot hanggang sa tumigil. Maya-maya, muling nag-ring ng paulit-ulit. Binuksan niya na sa pang-5 beses. Ate! Sigaw agad ni Jazel at talagang hysterical na. Anong ginawa mo? Bakit mo kinancel yung venue? Kanina tumawag sila, wala na raw booking. Wala na kaming kasal, ate. Tahimik si Sofia. Ate, please. Umiiyak na sabi ni Jazel. Wala kaming venue. Wala na kaming mapaglalagyan ng bisita. Lahat nakabook na sa ibang lugar. Hindi ko kasalanan yon. Malamig niyang sagot. Paano hindi mo kasalanan? Sigaw ni Jazel. Ikaw ang nagbayad. Ikaw lang din ang pwedeng mag-cancel. Alam mo bang lahat nakadepende sa'yo? Alam ko. Marahan niyang sagot. At matagal ko na rin alam na ginamit niyo lang ako. Napatigil si Jazel. Ginamit? Ate, hindi mo naiintindihan. Mahal ka namin. Mahal? Mapait na ngiti ang lumabas kay Sofia. Kung mahal niyo ako, sana kahit isa sa inyo, tinanong kung kumusta ako nung nalaman kong niloko ako ng kapatid mo. Narinig lang ni Sofia ang mahinang hikbi sa kabilang linya. Bago niya narinig ang sumunod na sigaw. Ang sama mo! Sinira mo ang kasal ko! Wala kang puso, ate! Basta na lang nitong pinatay ang tawag. Mahina naman siyang natawa. Kasal nito yon, kaya dapat ito ang gumastos at hindi ang ibang tao. Hindi pa siya nakakabawi ng hininga nang sunod na tumawag si Mama Lorna. Sofia! Galit na boses agad ang sumalubong. Anong ginawa mo? Sinira mo ang kasal ng anak ko. Kalmado lang naman si Sofia. Hindi po ako ang sumira. Matagal niyo na pong sinira ang respeto ko sa inyo. Sofia, huwag kang bastos! Singhal ng ginang. Ginawa mo yan kasi gusto mong gumante. Saka mo lang ika-cancel ngayong malapit na ang kasal at mahirap nang makahanap ng ibang venue. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil kay Jonathan, wala ka ngayon. Napangiti si Sofia pero puno ng pait. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong kasal ngayon dyan sa bunso ninyo. At oo, wala rin kayong venue. Walang hiya ka! Sigaw ng ginang.
Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Mapaghiganti ka. Alam ko na noon pa, mayabang ka porke ikaw ang mas mapera. Parang may malamig na kutsilyong tumusok sa dibdib ni Sofia sa salitang yon. Hindi siya kailanman nagyabang. Yun ba talaga ang tingin ng mga ito sa kanya? Hindi siya sumagot. Pinatay niya na lang ang tawag. Baka kung ano pa ang masabi niya at sumama pa ang pakiramdam ng biyanan. Ilang sandali pa, natanggap niya na pabalik ang pera. Nabawasan niya na yon, pero okay lang. Ang mahalaga, hindi yon napakinabangan ng pamilya ni Jonathan. Tahimik ang gabi sa bahay ni Sofia, pero sa kabilang dulo ng lungsod, may ingay, sigawan at luha. Hindi niya yon naririnig ng direkta, pero bawat mensahe, bawat tawag na nagpapavibrate sa kanyang cellphone ay parang kulog na umaalingaw sa loob ng dibdib niya. May nagbabalita kasi sa kanya. Si Leah, nakatrabaho niya at malapit lang ang bahay sa bahay ng pamilya ni Jonathan. Girl, nakita ko sa Facebook. OMG! Ang iksi ng kasal ni Jazel. As in, backyard lang. Tapos parang nagmamadali ang lahat. Message nito sa kanya. Napatigil si Sofia at napatingin sa screen. Hindi siya sumagot, pero nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa batok. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tahimik na katarungan. Reception daw sa barangay hall. Ang mga upuan, iba-iba pang mga kulay. Yung kanta ng bride habang naglalakad sa aisle, cellphone lang daw. Grabe ang awkward. Tapos marami rin daw ang hindi pumunta ng malamang sa barangay lang, sa court na malapit. Ang pangit ng kasal nila. Maputik pa naman doon kasi maulan. Si Paul, parang gusto na lang lumubog. Tapos yung biyanan mo, halos maiyak habang nagsasalita. Sabi pa niya, hindi ito ang kasal na pinangarap ko para sa anak ko. Huminga si Sofia ng malalim. Hindi niya sinadyang matawa, pero lumabas ang isang mahina, mapait na tawa sa kanyang bibig. Hindi ko rin pinangarap na masira ang buhay ko dahil sa kanila. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang nagkakape, tumunog muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong yon, tumawag na naman si Jazel. Hindi na siya nagulat. Huminga siya, hinayaan munang tumunog ng 3 beses bago sinagot. Balak na rin naman niyang magpalit ng number. Gusto niya lang din talagang makasagap ng balita dahil satisfied siya kapag nakakarinig ng kung ano-ano sa mga ito pagkatapos ng mga ginawa niya. Hello? Malamig niyang bati. Ate Sofia, boses ni Jazel at nanginginig. Hindi mo man lang kami binalaan. Hindi mo man lang sinabi. Lahat kami nagulat. Sinabi ko na dati, Jazel, sagot ni Sofia. Hindi ko kayang ipagpatuloy yung bayad. Hindi na ako parte ng pamilya nyo. Masyado lang kayong mapilit. Pero ate, natawa si Sofia. Hindi mo ako ate, Jazel. Hindi na. Narinig niya ang mahinang pag-iyak sa kabilang linya. Ang sama mo na talaga, ate. Hindi mo alam kung gaano kahirap tong nangyari sa amin. Tapos yung mga tao, pinag-uusapan kami. Nakakahiya. At sinasabi mo sa akin yan na para bang may pakialam ako? Sagot ni Sofia at malamig pa rin ang tinig. Ngayon, alam mo na kung anong pakiramdam ng mapahiya, di ba? Kayo nga, hindi ko alam kung saan pa ninyo kinukuha ang kapal ng mukha ninyong lahat para magdemand pa sa akin. May ginawang mali sa akin si Jonathan, tapos ganyan kayo? May impit na hikbi si Jazel, kaya pinatay niya na lang ang tawag. Mas lalo lamang siyang naiirita. Nakatitig si Sofia sa kanyang cellphone at parang wala ng ekspresyon. Wala ng luha, wala ng galit, at puro pagod na lang. Sa mga lumipas na buwan, nagkaroon na naman ng progress ang legal separation nila. Kaya masaya siya at umaasa na makawala na ng tuluyan kay Jonathan. Sa paglipas din ng panahon, nag-decide siyang lumipat na lang sa isang kondo malapit sa opisina. Ma'am, saan po itong mga gamit na to ilalagay? Tanong ng isa sa mga lalaki, pawis na pawis habang binubuhat ang malaking kahon ng kitchenwares niya. Diyan muna sa kitchen counter, yung iba sa balcony. Habang isa-isang pinapasok ng mga lalaki ang gamit, napatingin siya sa bintana. Sa labas,
makikita ang gusaling puno ng salamin. Mga taong nagmamadali sa sidewalk, mga kotse na parang alo ng ingay. Napangiti siya ng matamis. Nang makaalis ang mga movers, naiwan si Sofia sa gitna ng sala. Napaluhod siya para buksan ang isa sa mga kahon. Nandoon ang mga gamit niya. Naisip niya kung gaano karaming gabi siyang kumain ng tahimik sa lumang bahay nila. Si Jonathan laging nakatingin sa cellphone o minsan ay wala sa bahay. Ngayon, wala nang ganoong tanong sa isip niya kung uuwi pa ba ito. Habang nag-aayos ng mga gamit, dumating ang tawag mula kay Liza. "Sofia, kumusta? Nakalipat ka na?" "Oo, kagabi pa. Ngayon ko lang tinatapos ayusin." Tumawa naman ito. "Ay wow, congrats. Gusto ko makita yung unit mo ah. Pangarap mo yan, di ba? Pero hindi mo nagawa since nag-asawa ka agad. Ang gusto niyo dati, bahay na kaysa sa kondo. Anong size nga pala?" "1 bedroom lang, pero may balcony. Maliit pero sakto lang, para sa isang tao lang." Tuwang-tuwa talaga ang kaibigan niya. "Pero alam mo, deserve mo yan. After everything, dapat talagang alagaan mong sarili mo at ibigay ang mga bagay na deserve mo. Sige, hintayin mo ako next week. Magdadala ako ng plants para may kasama yung mga bago mo." "Salamat, Liza." Pagkababa ng tawag, sandaling natahimik si Sofia. Nakatitig siya sa pader na puting-puti at walang bakas ng nakaraan. Na-realize niya na wala siyang kailangang i-please, walang kailangang sunduin at walang kailangang patunayan. Pagsapit ng hapon, naupo siya sa sahig sa tapat ng malaking bintana. Inilapag niya ang tasa ng kape sa gilid at tiningnan ang lungsod sa ibaba. Kinuha niyang cellphone at tiningnan ang isang mensahe mula sa ahente. Fully transferred na ang titulo ng kondo sa pangalan niya. Hindi niya napigilang mapangiti. Kinabukasan, pumunta siya sa lumang bahay nila ni Jonathan. Hindi dahil nagbago ang isip niya, kundi dahil kailangan niyang ayusin ang papeles para gawing paupahan ng bahay. Pagdating niya roon, tinanggal niya isa-isa ang mga natirang gamit. Sinuri kung alin ang pwede pang itira para sa mga magrerenta. Dumating ang caretaker na isang matandang babae. "Ma'am Sofia, ang ganda pa po ng bahay. Sayang naman, iiwan niyo na?" "Hindi naman sayang," sagot ni Sofia habang naglilinis ng alikabok sa mesa. "Baka mas kailangan ng iba ngayon. Ako may bago na akong tahanan. Mas bagay ang malaking pamilya sa ganitong kalaking bahay." Pagbalik niya sa kondo, pagod siya pero magaan ang loob. Nagluto siya ng hapunan habang kumakain sa maliit na mesa. Napatingin siya sa paligid. Tahimik man pero hindi na malungkot. Isang gabi, malamig ang hangin na pumapasok sa maliit na bintana ng kondo niya. Nakaupo si Sofia sa tapat ng mesa. Mga 30 minutes na lang sana, patutulugin niya na ang sarili. Pero biglang tumunog ang cellphone. Napahinga na lang siya ng malalim nang makitang tumatawag si Jonathan. Wala na siyang number ng pamilya nito, pero kay Jonathan, mayroon pa dahil inaayos na nga nila ang kanilang annulment. "Hello?" sagot ni Sofia. May ilang segundong katahimikan bago siya makarinig ng malalim na buntong hininga sa kabilang linya. "Sofia, wag mo nang tawagan tong number na to. Kung wala ka namang kailangan, Jonathan. Please, pakinggan mo muna ako. Isang beses lang." Anas nito. Umikot ang tingin ni Sofia sa paligid. Gusto niyang ibaba na lang ang tawag. Pero parang kailangan niyang marinig. Hindi para sa kanya, kundi para tuluyang matapos na ang lahat. "Ano yon?" tanong niya. Sa kabilang linya, narinig niya ang paglagaslas ng bote na parang binababa sa mesa. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong pagkakamali." "Oo, marami nga," sagot ni Sofia. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jonathan. "Alam mo ba, gabi-gabi kong iniisip yung mukha mo nung huling beses kitang nakita. Tahimik ka lang, hindi ka sumigaw, hindi ka nagwala. Parang wala na lang talaga." "Kasi wala na nga, Jonathan." Natawa ito ng mapait. "Hindi mo man lang ako sinigawan. Hindi mo man lang ako pinigilan. At anong gusto mong gawin ko?
Yakapin ka habang may naikama ka ng ibang babae? Please, wag mo akong dramahan ng ganito. Alam kong patuloy pa rin kayo ni Trina at wala na akong pakialam doon. Ang gusto ko lang, maghiwalay na tayo at maayos na ang mga papeles natin. Hindi agad nakasagot si Jonathan. Narinig niya lang ang tunog ng bote ulit. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Baka kasi ang tagal na nating magkasama. Pero parang laging may kulang. Parang may distansya kahit magkatabi tayo. Distansya? Ulit ni Sofia at bahagyang tumatawa pero puno ng sakit. O baka naman, ikaw lang ang lumayo. Sofia, nalulungkot lang ako nun. Lahat ng tao sa paligid ko may anak na. Si Jazel ikakasal. Si Mama araw-araw nagtatanong kung kailan mo raw sila bibigyan ng apo. Napalunok si Sofia. Alam na niya kung saan pupunta yon, pero pinili niyang manahimik at pinakinggan lang. Minsan, naisip ko, sabi ni Jonathan, baka kung nagkaroon tayo ng anak, baka mas naging buo tayo. At doon, parang biglang tumigil ang mundo ni Sofia. Yun ang kahinaan niya. Ayaw niyang iginigiit sa kanya na hindi niya kayang magkaroon ng anak. Tahimik siya ng ilang segundo. Naramdaman niya ang pagtigas ng kamay niya sa cellphone. Baka kung nagkaroon tayo ng anak, ulit ni Jonathan. Baka hindi ko ginawa yun. Baka mas naging masaya tayo. Dahan-dahan niyang isinara ang mga mata at pinipigilan ang pag-iyak. Nasasaktan na naman siya, hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa kung gaano kababaw ang dahilan nito para sirain ang lahat. So, kasalanan ko pa? Tanong ni Sofia. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi, Jonathan. Putol niya sa sasabihin pa nito. Sabihin mo na lang ng derechahan. Dahil hindi ako nabuntis, kaya ka nangaliwa. Tahimik sa kabilang linya. Narinig niya lang ang mahinang hikbi o tawa ba yun? Hindi niya na alam. Hindi ko sinasabi na kasalanan mo. Pero hindi mo rin maiintindihan kung gaano kahirap para sa lalaki yung pakiramdam na parang kulang ang pamilya niya. Jonathan, mahinahon pero mariing sabi ni Sofia. Ilang taon kitang sinubukang unawain. Ilang taon akong nagdasal, nagpagamot, umiyak sa banyo dahil hindi ko mabigyan ng anak ang pamilya mo. Pero alam mo kung ano ang hindi mo kailanman itinanong? Ano? Mahinang tanong ni Jonathan. Kung kumusta ako? Natahimik ito. Pinunasan niya na naman ang mga luha at pilit pinatatag ang boses. Wala kang alam sa mga gabi na gusto kong sumuko. Sa bawat test na lumalabas na negatibo. Sa bawat tanong ng nanay mo na tinatawanan ko lang kahit gusto ko nang sumigaw. Hindi ko kailangan ang anak para maging buo, Jonathan. At kaya kong maging ina sa ibang bata kahit hindi ko kayang magkaroon ng anak. Pero ikaw, hindi mo kailanman tinanong ang gusto ko, ang nararamdaman ko. Alam kong alam mo na hindi ko kaya. Pero pinipressure mo pa rin ako sa tahimik mong paraan. Kahit mag-ampon ayaw mo. Kaya huwag mong ibibigay na dahilan sa akin yan kung bakit ka nagloko. Kasi ang totoo, ginusto mo naman talagang magtaksil sa akin. Ginusto mo ang nangyari sa inyo ni Trina. Narinig niya ang mahinang singhot sa kabilang linya. Sofia, I'm sorry. Hindi ko alam kung paano ayusin to. Hindi mo na kailangan ayusin. Tapos na tayo. Mahal pa rin kita. Bulong nito. Kahit anong mangyari. Ngumiti si Sofia, pero hindi na yun ngiti ng saya. Jonathan, hindi ako nasira dahil sa'yo. Hindi ako nabasag dahil iniwan mo ko. Ang totoo, ikaw ang basag matagal na. Ako lang yung pilit mong ginagamit para maramdaman mong buo ka. Sofia, kahit pagbanggit nito ng pangalan niya, parang laso na lang. Alam mo, dati iniisip ko, baka may araw na magkausap tayo ulit ng walang sakit. Pero ngayon ko lang na-realize, hindi ko na kailangan yun. Naiyak na si Jonathan. Hindi mo man lang ba ako kayang patawarin? Pinatawad na kita. Sagot niya habang nanginginig ang mga labi. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik ako. Ayoko na. Pagkatapos ng tawag, inilapag niyang cellphone sa mesa. Pinatay ang laptop at ang ilaw. Humiga siya sa kama. At habang unti-unting lumalabo ang paningin niya sa antok,
Ang huling naramdaman niya ay hindi sakit, kundi kalayaan. Isang umaga na wala siyang pasok, naisipan niyang pumunta sa grocery para mamili. Habang pinipili niya ang mga gulay sa vegetable section, napansin niyang may amoy ng pabango na pamilyar. Paglingon niya, parang bumagal ang mundo. Nakatayo sa kabilang aisle, hawak ang basket, ang babaeng ayaw na ayaw niyang makita. Si Mama Lorna, ang ina ni Jonathan. Hindi agad siya nakagalaw. Gusto niyang umiwas, dumiretso sa ibang aisle. Pero huli na, nagtagpo na ang kanilang mga mata. "Ikaw nga," sabi ni Mama Lorna. "Hindi ko inaasahan na dito pa kita makikita. Mukhang masaya ka na. Kumusta naman? Masarap ang buhay matapos mong sirain yung anak ko?" Napatigil si Sofia. Ang mga salitang yon, kung noon niya narinig, baka tinamaan siya ng diretso. Pero ngayon, parang mga bulong lang na wala ng bigat. "Hindi ko po siya sinira." Mahinahon niyang sagot. Siya po ang sumira sa sarili niya. Napatawa si Mama Lorna at may halong panguuyam. "Ganyan ka talaga, ano? Laging may sagot, laging mabait sa paningin ng iba. Pero sa totoo lang, puro ka pride. Hindi ka marunong magpatawad." Tiningnan ito ni Sofia ng walang takot at walang puot. "Pinatawad ko po siya, pero hindi ibig sabihin nun ay babalik ako sa impyerno." Lalong nanlaki ang mga mata ng ginang. "Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Alam mo bang simula nang iwan mo ang anak ko, parang wala na siyang direksyon. Uminom, nagkasakit, hindi na nakabangon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ganun ang nangyari sa pamilya namin." "Kung totoo pong mahal niyo ang anak ninyo," sagot niya at mahinahon pa rin, "dapat alam niyong hindi ako ang problema niya, kundi yung mga bagay na tinatakasan niya sa sarili niya." "Ang yabang mo pa rin," balik ni Mama Lorna. "Kung tutuusin, wala ka namang ambag sa buhay ng anak ko, kundi sakit at gulo. Hindi mo man lang siya mabigyan ng anak, tapos ikaw pa yung umaasta na biktima." Parang may humaplos sa loob ni Sofia na awa. Awa sa babaeng nasa harap niya na hanggang ngayon ay nakakulong sa galit at kahihiyan ng mga anak nito. "Oo, hindi ko siya nabigyan ng anak." Mahina pero malinaw niyang sabi. "Pero sa totoo lang, buti na lang, dahil kung nagkaroon kami ng anak, siguro pareho lang din kaming masasaktan. Hindi ko po kasalanan kung hindi sapat ang pagmamahal ko para punan ng paghahanap niya ng kakulangan ko sa iba. Alam niyo, Mama, hindi, Mrs. Ramirez, hindi ko na kayo kinamumuhian. Hindi ko na rin gustong makipagtalo. Pero gusto ko lang sabihin na oo, masaya na ako. Hindi dahil sa nangyari sa inyo, kundi dahil sa wakas, natuto na akong pumili ng sarili kong kapayapaan." "Kapayapaan? Habang pinapahiya mo kami sa ibang tao?" Napailing naman siya. "Hindi po ako ang nagpahiya sa inyo. Kayo po ang gumawa ng mga sarili niyong desisyon para mapahiya kayo." Tinalikuran niya na ang ginang. Habang lumalakad siya palayo, narinig niya pa ang mahinang tikhim ni Mama Lorna. Hindi na siya lumingon. Pagdating niya sa cashier, nagbayad siya. Kinuha ang resibo at lumabas ng grocery store. Hawak niya ang mga pinamili, pero ang totoo, mas magaan ang loob niya kaysa sa anumang dala niya sa kamay. Hindi niya na kailangang tumingin pabalik. Wala na siyang kailangang patunayan. Ang katahimikan sa loob ng puso niya ay sapat na sagot sa lahat ng tanong, sa lahat ng paratang, at sa lahat ng taong minsang nagpabigat sa kanya. Sinimulan ni Sofia ang pottery class bilang therapy niya. Natuto siya kung paano humubog ng mga bagay at hubugin ang kanyang bagong buhay ng may pasensya. Nagsisimula na rin siyang mag-travel ng mag-isa, naghahanap ng kagandahan sa pag-iisa. Hindi na rin big deal kung hindi siya magkaroon ng anak. Nalaman niya na ang pagiging ina ay hindi naman limitado sa panganganak. "Mag-aampon ka?" tanong ni Liza. Tumango naman siya. "Oo, pero wala pa akong time kaya susubukan ko muna sa 1 taon. Sa ngayon, masaya ako kapag pumupunta kami sa mga orphanage para makatulong." Matagal niya na talagang balak mag-ampon
Ayaw niya rin naman mabuhay mag-isa. Pero magbabago ang kanyang isipan sa pagdating ng isang tao sa kanyang buhay. Relax lang po ang kamay ninyo, Ma'am Sofia, sabi ng instructor habang dumadaan. Hindi kailangang pigain, hayaan niyo siyang sumunod sa'yo. Napangiti siya at tumango, pero sa kabilang mesa, may boses ng lalaki siyang narinig. Parang tao lang din yan, sabi ng lalaking nakasalamin. Kapag pinilit mo, mas lalong bibigay. Napatingin siya rito. Excuse me? Ngumiti ang lalaki. Yung Clay, ganun din sa mga tao, di ba? Minsan mas madali kapag hinayaan mong huminga muna. Tahimik siyang natawa. Mukhang marami kang alam tungkol sa tao at sa Clay. Architect ako, sagot nito at nag-abot ng kamay. Ethan Villanueva. Napatingin siya sa mga kamay nito na may luwa din. Sofia. Nagkamayan sila ng saglit lang, pero ramdam ni Sofia ang init ng palad nito. Sa sumunod na klase, magkatabi na silang dalawa ni Ethan. Ang hirap nito, reklamo ni Sofia habang gumugulong ang Clay sa wheel. Lagi siyang lumilihis, parang ayaw akong sundin. Hindi sa ayaw sumunod, mahinang sabi ni Ethan. Siguro kailangan mo lang ng tiyaga, o baka kailangan mo munang bitawan yung takot mong masira siya. Napatingin siya dito. Ang lalim mo Lahat ba ng architect ganyan magsalita? Hindi ko alam. Baka ako lang. 5 taon ko nang sinusubukang magbuo ng mga bagay na hindi ko na maibabalik. Tumingin si Sofia sa ginagawa. Asawa mo? Tumango naman ito. Na-stroke. Biglaan nga. Mas matanda siya sa akin ng 7 years pero mahal ko siya at ipaglalaban ko. Kaso, maaga kaming iniwan. Naiwan yung 2 anak namin, sina Lara at Mika. Sorry, sabi ni Sofia at medyo nailang na tinanong niya pa yon. Ngumiti si Ethan. Okay na ako. Hindi pa siguro dati pero ngayon natututo na rin akong gumawa ulit. Saka therapy ko lang din talaga to. Habang lumilipas ang mga linggo, naging magaan ang bawat klase dahil kay Ethan. Minsan, nagkamali si Sofia ng hugis. Ang dapat sanang tasa ay naging parang mangkok na tabingi. Ang ganda niyan, sabi ni Ethan. Maganda o tsaka? Tawa niya rito. Tingnan mo nga yan. Tumingin si Ethan ng malapit at halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Hindi lahat ng tabingi ay pangit. Ang mahalaga, pinaghirapan mo. Hindi niya napigilang tumawa. Madali talaga siyang patawanin ni Ethan. Malakas din kasi ang sense of humor nito. Isang Sabado, nag-imbita si Ethan. May exhibit yung mga estudyante ko sa architecture. Gusto mo bang manood? Estudyante mo? Gulat na tanong ni Sofia. Part-time professor ako sa university, sabi ni Ethan sabay kindat. Wala naman siyang gagawin kaya nagpunta siya. Habang naglalakad sila sa exhibit hall, pinapanood ni Sofia si Ethan kung paano nito kausapin ang mga estudyante ng mahinahon, mapagbigay at laging nakangiti. Wala sa lalaki ang yabang na nakasanayan ni Sofia sa mga lalaking sanay manguna. Isang gabi, habang naglilinis sila ng mesa sa pottery studio, nagkwento si Sofia. Alam mo, dati hindi ako makakain mag-isa. Laging kailangan may kasama, may ingay, may gawain, kaya sa labas na ako kumakain. Nung mga unang buwan pagkatapos kong makipaghiwalay, akala ko kapag mag-isa ka, ibig sabihin ay kulang ka. Pero ngayon, tanong ni Ethan. Ngayon, natutunan kong buo pa rin pala ako kahit walang kasama. Mataman siya nitong tiningnan. Tama ka, pero minsan kahit buo na tayo, okay lang din na may kasama pa rin. At sa sinabing yun ni Ethan, alam niyang nagsisimula na ulit siyang maghangad na magkaroon ng kasama sa buhay. Nang sumapit ang 9:00, nasa kondo na siya at nagpapahinga na. Naisip niyang tawagan si Ethan para magpasalamat sa paghatid sa kanya kanina. Pero hindi niya magawa. Hanggang sa tumunog ang doorbell, bahagya siyang natigilan. Wala naman siyang inaasahang bisita. 3 sunod-sunod na pindot. Medyo marahas na yon, kaya bahagya siyang kinabahan. Pero mahigpit naman ang security at pinapapasok lang ang mga taong pinapayagan nilang dumiretso na agad sa kondo.
Binuksan niya ang pinto at nandoon si Ethan. Basang-basa ng ulan, may hawak na maliit na paper bag mula sa isang bake shop. Pasensya na, Sofia, sabi nito agad habang habol ang hininga. Hindi ko alam kung tama tong ginawa ko, pero hindi ako mapalagay. Ethan, grabe basa ka. Halika, pumasok ka muna. Hinila niya ito papasok, kinuha ang towel at pinatuyo ang buhok. Ano bang nangyari? Mataman siya nitong tinitigan. Wala. Gusto ko lang sanang makita ka ulit. Hindi ko alam kung dapat, pero para kasing namiss kita kahit kahatid ko pa lang sa'yo. Tumigil si Sofia. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Sa dami ng gabi na magkasama silang nagkukwentuhan, nagtatawanan sa pottery class o nagkakatinginan habang walang sinasabi. Ngayon lang ito nagsalita ng ganon. Ethan, hindi ko sinasadya, sabi pa nito. Hindi ko planong madala ng ganito. Akala ko gusto ko lang ng kaibigan. Pero tuwing kasama kita, parang nakakalimutan kong may lungkot pa pala sa akin. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Pero tuwing nakikita kitang tumatawa, tuwing nagsasalita ka, Sofia, parang gusto kong subukang magmahal ulit. Hindi niya alam kung dapat siyang umiyak o ngumiti. Ang puso niya na matagal nang pinipilit maging matatag, bigla na lang ulit lumambot. Ethan, wala na akong maibibigay. Wala akong anak. Hindi ko rin alam kung kaya ko pang lumapit pa ito sa kanya. Hindi ko kailangan ng anak. Sofia, may dalawa na akong mahal sa buhay. Ang gusto ko ay ikaw. At kung tatanggapin mo ako, pwede mo ring ituring na anak ang mga anak ko. Gusto rin naman nila ng isang babae na ituturing nilang mommy bukod sa mama nila. Tila huminto ang oras. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na may magmamahal pa sa kanya ng ganoon. Unti-unti siyang lumapit, parang dinadala ng lakas na hindi niya na mapigilan. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, wala nang salita. Si Ethan ang unang kumilos, banayad nitong hinawakan ang kanyang pisngi, na para bang natatakot masira ang sandali. Kung malito, sabihin mo, bulong pa ni Ethan. Hindi sumagot si Sofia, imbes inilapit niyang mukha. Ang unang halik ay mabagal at parang tanong pa nga. Ang sumunod, punong-puno ng taon ng pagditimpi, ng sugat na gustong gumaling at damdaming kaya pang magmahal muli. Napahawak si Sofia sa kuwelyo ng basang shirt ni Ethan. Hinila ito palapit hanggang sa halos wala ng pagitan sa kanilang dalawa. Ang kamay nito, maingat pero sabik na dumaan sa likod niya hanggang sa maramdaman niyang tibok ng puso nito laban sa kanya. Ethan, shh! Bulong nito sa pagitan ng halik. Hindi ko gustong takasan to. Hindi kita tatakbuhan. Mahal na yata kita, Sofia. Ang bawat halik ay parang pag-amin na pareho silang takot, na pareho silang nasaktan at pareho nilang piniling magmahal pa rin. Maya-maya, tumigil sila. Parehong humihingal, nakatingin sa isa't isa at para bang sinusubukang alalahanin kung totoo nga bang nangyari yon. Sofia, sabi ni Ethan at sinapo ang kanyang pisngi. Kung papayag ka, gusto kong maramdaman mo ang pamilya ko, kasama ko, at ang mga anak ko. Mahal kita, kaya pakiusap. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Ngumiti siya at hindi napigilang lumuha. Oo naman, gusto kong makasama ka. Gusto kong magmahal ulit, magkaroon ng pamilya at maging ina sa mga anak mo. Mahigpit siyang niyakap ni Ethan. Damang-dama ni Sofia ang saya nito at ganun din naman ang nararamdaman niya. Dahil alam niyang simula na yon ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Simula nga ng gabing yon, hindi naman sila biglaan sa pagkilos. Nagbigay muna sila ni Ethan ng oras para sa isa't isa. Sinulit na silang dalawa muna. Pagkalipas ng ilang buwan, saka na sila nag-decide na ma-meet ni Sofia, sina Lara at Mika. Nakatayo siya sa gilid ng kusina, hawak ang plato ng pancakes na siya mismo ang nagluto. May halong kaba ang bawat hakbang niya papunta sa mesa. Hindi siya sigurado kung tatanggapin siya ng mga bata o kung makikita siya bilang ibang tao. Good morning, Lara. Good morning, Mika.
bati ni Sofia. Tumingin ang dalawang bata na parehong nakaupo sa mesa. Si Lara na 10 taong gulang, seryosong nakatitig. Habang si Mika na 7 years old, agad nang ngumiti sa kanya. Wow, ang daming pancakes! Tuwang sabi ni Mika. Ako ang gumawa niyan, sana magustuhan nyo, sabi ni Sofia at medyo nahiya. Tumingin si Lara sandali kay Ethan na nakaupo sa kabilang dulo habang umiinom ng kape. Tatay, siya po ba ang girlfriend mo? Natawa si Ethan at bahagyang napakamot sa batok. Oh anak, siya ang tita Sofia nyo. Pero may balak na kaming magpakasal, kaya pwede nyo siyang tawaging mommy. Napatingin si Sofia kay Lara, naghihintay ng kahit anong reaksyon. Pero tumangulang ang bata, saka kinuha ang syrup at nilagyan ng pancake. Okay po, sabi ni Lara. Basta mahal ka po tatay, okay lang po sa amin ang bagong mommy. Basta hindi niyo po kami pababayaan ni Mika. Ang mga salitang yon, simple lang, pero parang may tumunaw sa loob ni Sofia. Hindi ko kayang palitan ng mama niyo at wala akong balak. Pero kung okay sa inyo, gusto kong makilala kayo. Gusto kong maging kaibigan ninyo. Sige po, mommy, ngumiti si Mika habang naglalagay ng syrup sa pancake. Napatawa si Sofia, parang hinahaplos ang puso niya. Tanggap na agad siya ng mga anak ni Ethan. Hindi na siya pinahirapan ng mga ito. Salamat Sofia para sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan kung wala ka. Napangiti naman siya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Masaya ko rito. Hindi lang yon, sabi ni Ethan at mas seryoso na ngayon. Hindi lang yon. Matagal kong iniisip kung karapat-dapat ba akong magmahal ulit. Pero tuwing nakikita kitang kasama nila, parang alam kong tama. Sa sandaling yon, napahawak si Sofia sa dibdib niya. Payapa ang puso niya at masaya siyang may natatawag na siyang pamilya. Lumipas pang panahon, sa bahay na siya ni Ethan tumira. Mas lalo tuloy siyang napalapit sa mga batang sabik sa ina. Sabik din naman siya sa mga anak, kaya pakiramdam niya, pinagtagpo talaga silang lahat ng Diyos. Hindi siya biniyayaan ng anak dahil may mga batang talagang nakalaang alagaan at mahalin ni Sofia. Sa mga lumipas pang taon, sa wakas ay nawalan na rin ng bisa ang kasal nila ni Jonathan. Kasama na ulit dito si Trina pero wala na siyang pakialam. Bahala na ang mga ito sa buhay. Masaya na naman siya kasama ang bagong pamilya. Wow! Mommy, ang ganda-ganda mo po, nakangiting sabi ni Lara. Mahina siyang tumawa. Salamat, pero maganda rin kayong mga flower girls ko. Salamat sa inyo na pinapasok niyo ako sa buhay niyo, ha? Niyakap naman siya ni Mika. Mommy, thank you po, kasi dumating ka po sa buhay namin. Dahil sa'yo, hindi na po kami sad na wala na si nanay. Niyakap ni Sofia ang mga anak ni Ethan na para bang mga anak niya rin. Alam niyang marami pa silang pagdaraanan, pero sa piling ng bagong pamilya, alam niyang magiging maligaya pa rin siya. Ang kwento ni Sofia ay hindi lamang tungkol sa pagkabigo at pagtataksil. Ito ay kwento ng pagbangon, pagtanggap at paghilom. Minsan sa buhay, ibinubuhos natin ang lahat ng mayroon tayo sa mga taong hindi marunong tumanggap o magpahalaga. Tinitiis natin ang sakit, iniisip na baka kung mas mabait pa tayo, mas mapagmahal, mas mapagbigay, doon tayo magiging sapat. Pero dumadating ang sandali na mauubos tayo. At doon natin mas napapagtanto na hindi kailangang ibigay ang buong sarili para lang maramdaman ang halaga natin bilang tao. Tandaan din natin na may buhay pa rin naman pagkatapos ng sakit. Hindi natin kailangang manatili sa lugar na paulit-ulit tayong sinasaktan para lang mapatunayan ang kabaitan natin. Kapag natutunan nating piliin ang ating mga sarili, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Sapagkat minsan, ang pinakamagandang happy ending ay hindi ang muling pagkakaroon ng bagong pag-ibig, kundi ang pagkakaroon ng bagong bersyon ng ating mga sarili na mas matatag, mas marunong, at mas marangal magmahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.